Sa balitang pambansa, magpapakita daw ng puwersa ang China sa Scarborough Shoal bago ang planong misyon ng atin ito coalition sa West Philippine Sea. Ayon sa dating US Defense Attaché na si Ray Powell, posibleng ito ang pinakamalaking panghaharang na makikita sa Scarborough. Hindi raw bababa sa 4 na China Coast Guard vessel at 26 na maritime militia ships ang bubuo sa dambuhalang barikada. Ang git naman ng Philippine Coast Guard, hindi malayong magkatotoo ang forecast ni Powell. Titiyakin naman daw ng PCG ang kaligtasan ng mga sibilyan na makikiisa sa misyon sa Scarborough Shoal. Pumalag ang National Security Council o NSC sa mga panawagang buwagin na ang NTF-ELCAC o National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Ang giit ni NSC Assistant Director Jonathan Malaya, walang basehan na mga panawagan. Sa katunayan, malaki raw ang naitutulong ng NTF-ELCAC o ELCAC sa pagpuksa sa New People's Army o NPA at kanilang mga kaalyansang organisasyon. Nasa 1,000 armadong miyembro na lamang daw ang natitirang nagtatago sa mga liblib na lugar. Anya, panapakana ng mga makakaliwang grupo ang panawagan dahil ayaw daw ng mga itong tuluyang mapabagsak ng pamahalaan ang mga rebelde. Umula naman ang yelo sa ilang bahagi ng Metro Manila kahapon. Nakuna ng netizens ang bumagsak na yelo na kasing laki ng Holland sa Quezon City. Ayon sa Pag-asa, nangyayari ang pag-ulan ng yelo o hailstorm tuwing may thunderstorm. Sa gitna kasi ng malamig na temperatura, nagiging yelo ang tubig sa himpapawid. Sa kabila ng mga pag-ulan, iginit ng Pag-asa na hindi pa rin ibig sabihin na simula na ng tag-ulan. Baka maurong daw ito sa susunod na buwan dahil pa rin sa patuloy na epekto ng El Nino. Sa ngayon, based sa ating latest na data, mukhang hindi pa natin ma-fulfill yung requirement this May. So baka possible June yun mangyari. Yan nga po ang tinig, mga kapatid, ni Pag-asa Weather Specialist Obet Badrina. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.